Ipinadala na raw kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang kopya ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Para naman daw kay Pangulong Duterte, kasama na si Robredo sa mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa kanya. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Noong isang linggo kasi, isang impeachment complaint ang isinampa ni Representative Gary Alejano laban sa Pangulo. At paniwala ni Duterte, malamang daw, kasama si Robredo sa mga nasa likod dito. Ngayon naman, isang impeachment complaint ang ikinakasa daw laban kay Robredo. At isang opisyal mismo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang nakikipag-ugnayan sa grupo. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Epimaco Densing III, ayaw pa raw lumantad sa publiko ng grupo na binubuo ng 4 na abogado at isang propesor. Betrayal of public trust ang kanilang reklamo na ihahain daw sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na-verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Ang tinutukoy ni Densing ang video message ni Robredo na pinadala sa pulong ng United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binatikos niya ang anti-drug campaign ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang 7,000 katao na ang namatay at ang mga tao raw na humingi ng warrant of arrest ay binubugbog. At meron din daw palit-ulo kung saan hinuhuli ang kaanak na isang suspect para ituro nito ang hinahanap na suspect. Si Robredo ngayon ang sinisisi ni Densing kaya nagbanta ang European Union Parliament na alisin ang GSP Plus status ng Pilipinas kung saan nakakapagpasok ang Pilipinas ng ilang produkto sa Europa ng walang tax. Kabilang kasi sa kondisyon ng GSP ang pagsunod sa ilang kasunduang may kinalaman sa human rights at iba pa. Maghahain ho ng impeachment complaint, signed ho ito ng mga private individuals at kailangan hong i-endorso ng isang at least one congressman. At dahil halos nagvo-volunteer na si Speaker Pantaleon Alvarez, then we will ask him to sponsor it. Kapag naisampa na ang impeachment complaint, didiretso na ito sa Senado kung i-endorso ng mahigit 77 kongresista. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin, tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100 yan. Kung si Speaker Alvarez ang sabi niya, siya yung maglilid ng pag-vote. Ilan ang followers niya? 250 ang followers niya sa House. Or 230. Lagyan na natin, conservative. Hindi tinukoy ng opisyal ng DILG kung anong grupo ang may nilulutong impeachment complaint laban sa vice-presidente. Pero ang mga dating tumakbo sa pagkasenador na sina Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez nagpadala ng kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Robredo. Ipinadala nila ang reklamo kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Git na mga nagreklamo, maituturing umanong culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang anilay pagbatikos ni Robredo sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa isang video message na ipinadala niya sa United Nations. Tumanggi magpa-interview sa media si Robredo na dumalo sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall at sa isa pang pagtitipon kasama ang mga kababaihan. Sabi ng tagapagsalita ng bise, sana wag namang daanin lang sa numero ang usapan. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance, dahil naniniwala tayo na yung mga inihalal natin na mga kinatawan sa Kongreso ay bumoboto at nagdedesisyon ayon sa kanilang mga prinsipyo. Itinanggi rin niyang kasama si Robredo sa mga nagsusulong na impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi nag-aapura si VP Leni sa kung ano man. Kung di apurahin lang na tapusin lahat ng mga sinimulan namin na programa para sa anti-poverty programs. Sandra Aguinaldo, GMA News.